talaga! Ay, ano ba, Giselle? Kita mo may ginagawa ako manggugulat ka pa. Kung tinutulungan mo na lang ba ako sa pag-aayos ng mga gamit natin, kanina pa sana ako tapos. Ay, sorry naman. Masyado ka naman pikon. Sige, tutulog na ako. Ha? Ano na naman kayang kumalabog na yun sa bubong? Aba, ewan. Baka may pusa lang na umakyat. Ang lakas ng kalabog para sabihin mong baka pusa lang. Tsaka ang taas ng bubungan para maakyat ng pusa. Isa pa sa napansin ko, ilang gabi na yan, mula nung lumipat tayo nung Sabado. Hindi kaya aswang yon na nagaan yung pusa? Aswang ka dyan. Huwag ka nga manakot, lalo't gabi na. Biro lang. Masyado ka namang matatakotin. Baka nga pusa lang yon. O di kaya may nalaglag na sanga ng puno kaya ganun kalakas ang kalabog. Tumahimik ka na nga muna sa kadaldalan mo. Tsaka yung tawa mo, hinaan mo lang. Kakalipat lang natin dito nakakabulahaw ka na sa mga kapitbahay natin. Si ate talaga, OA ka naman. Hindi naman malakas boses ko At saka ang layo ng mga kapitbahay natin para marinig nila tayong nag-uusap. Oo na. Ang mabuti pa tulungan mo na lang ako dito. Ang tanda mo na hindi ka pa rin mapagsabihan. Daig mo pa bata Ako na nga naglinis kanina sa babae, pero sige, tutulungan na rin kita. Ano ba, Giselle? Umayos ka kung hindi makakatikim ka sa akin talaga. Biro lang, te. Masyado ka naman kasing seryoso Inirapan lang ni Julie ang tatawa-tawa pang kapatid. Ilang sandali pa, nabalot ng katahimikan ng magkapatid nang makarinig sila ng tila may isang malaking ibon na pumapagaspas sa kanilang bubungan at tila dumapo pa ito roon. Nagkatinginan pa sila bago tinakbo ni Giselle ang bintana. Binuksan niya yon at saka sumilip para malaman kung ano yung ingay na kanilang naririnig. Hoy, Giselle, huwag mo na ngang tingnan. Isara mo na lang ulit yung bintana. Baka kung ano yung malagay pa tayo sa kapahamakan. Huminahon ka lang, ate. Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako. Gusto ko lang malaman kung ano ba yung naririnig natin. Masyado ka namang... Bahala ka nga. Ang tigas talaga ng ulo mo. Oh, bakit bigla ka yatang natahimik dyan? Sumagot ka nga. Ate, bilis! Tingnan mo, nakita ko! Ano bang meron? Ayoko nga lumapit. Baka mamaya kung ano pa yung ipapakita mo sa akin. Kasi ate, may nakita akong lumilipad. Hindi ba ibon lang? Huwag ka nga manakot dyan. Ano? Ibon lang, di ba? Hoy, Giselle, sumagot ka nga. Hindi na ako natutuwa. Hindi siya ibon. Kalahating tao na may pakpakang nakikita kong paikot-ikot na lumilipad sa himpapawid. Parang... Giselle, kung pinagtitripan mo lang ako, sinasabi ko sa'yo lagot ka talaga sa akin. Alam mo matatakutin ako Bakas ang takot sa mukha ni Giselle nang lingunin niya ang kanyang ate. Nanunuri naman ang tingin ng kapatid sa kanya sa pag-aakalang nagbibiro lamang siya dahil batid niya na matatakutin talaga ang kapatid. Lumapit si Giselle sa kanyang ate upang hilahin ito para ipakita ang nakita niya. Ngunit nang akmang hihilahin na ni Giselle ang kamay ng kapatid, nang pareho silang natigilan. Nakarinig kasi sila ng isang napakalakas na kalabog at kakaibang ingay. Pinakinggan ito ng maigi na magkapatid at tila nagmumula ito sa kaliwang bahagi ng kanilang bintana. Dinig pa nila ang langit-ngit dahil sa gawa lamang sa kahoy at tabla ang kanilang bahay. Ang kaninang hindi naniniwalang itsura ni Julie ay kaagad napalitan ng pagkatigalgal at sindak. Dahan-dahang nilingon ng magkapatid ang pinagmumula ng ingay. Parehong nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita at sandaling hindi nakapagsalita. Nanginginig din ang katawan nila sa takot. Sa kanto ng kanilang salamin na malapit sa bintana, ay malinaw nilang nakikita ang anyo ng isang tao na nakadungaw roon.
Isang matandang babae ang naaaninag nila. Sobrang kulubot ang mukha nito. Nanlilisik at mapupula ang mga mata. At may bahid din ng dugo ang mga labi nito. Habang nakangising nakatingin sa kanila. Diyos ko po, ano yan? Maligno! Aswang! Aaron! Sino ka? Paano ka nakaakyat dyan? Anong kailangan mo? Umalis ka sa bahay namin! Alis! Aaron! Aaron, mahal, nasan ka? Tulungan mo kami! May matanda sa bintana! Halos dinig sa buong bahay ang malakas na sigaw ni Julie. Kung kaya't mabilis na dinaluhan ni Aaron ang asawa. Humahangos pang umakyat sa kwarto sa ikalawang palapag ang lalaki. Narinig naman ang dalawang nagmamadaling yabag nito papunta sa kanilang kinaroroonan. Nang maramdaman ng matandang babae na paparating na si Aaron sa kwarto kung nasaan ang magkapatid, nagmamadali namang umalis ito sa pagkakadungaw sa may bintana. Hinihingal pa si Aaron na magtanong sa asawa kung ano ang dahilan ng pagsigaw nito. Ano nangyari, mahal? Bakit ka sumisigaw? Bakit tinatapan yung mga mata nyo? Sa may bintana! Tumingin ka sa bintana! May tao sa bintana! Ha? Wala namang tao ah. Tao nga bang nakita nyo ng ate mo, Giselle? Oo nga, nandyan lang siya kanina eh. Bakit bigla siyang nawala? Totoo, Kuya Aaron. May matandang babae na nakadungaw dyan sa bintana. Nakakatakot ang itsura niya. May bahid pa ng sariwang dugo ang paligid ng bibig niya. Sigurado ba kayo? Paano may mga kadungaw sa bintana nasa ikalawang palapag kayo ng bahay? Baka naman pareho lang kayo na malikmata. Sigurado kami, Kuya, sa nakita namin. Nakakaloko pa nga ang ngiti niya sa amin habang nakatingin. Tapos nanilisik pang mapupulang mga mata nito. Matandang nanilis ka mapupulang mga mata? Sandali lang ah. Sisilipin ko lang. Teka, mag-iingat ka, mahal. Baka may mga kasama yun. Tumango naman si Aaron sa asawa. Bago siya lumapit sa may bintana, dinampot niya muna ang mahabang kahoy na nasa likod ng pinto ng kanilang kwarto. Mabuti na yung may dala siyang pamproteksyon kung sakaling may nakaamba sa kanyang panganib. Bagamat may pagdududa sa sinabi ng asawa at hipag, maigi na rin yung nag-iingat. Dahan-dahang lumapit si Aaron sa bintana. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit nang biglang dumungaw ang isang ulo. Kasabay ng pag-atras niya ay ang malakas na hiyaw ng dalawa. Hinamig na muna sandali ni Aaron ang sarili bago muling lumapit sa may bintana. Dumungaw siya sa ibaba pero wala na siyang nakita. Inilibot pa niya ang paningin sa paligid. Lahat ng sulok ay sinuri niyang maigi. Pero tanging kadiliman na lamang ng gabi ang makikita. Balak na sanang umalis ni Aaron sa tapat ng bintana nang maramdaman niya ang pagtayo ng balahibo sa kanyang batok, kasabay ng panlalamig ng buong katawan. Bigla niyang ibinaling ang paningin sa bakurana malapit sa may gate ng bahay. Parang doon niya kasi naramdaman ang tila may nagmamasid sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang matandang babae. May mga kasama pa itong pawang mga babae rin ang basta na lamang nagsudputan. Lahat sila nakatingin sa kanya na tila ba isa siyang masarap na putay sa kanilang harapan. Dahil sa walang tigil na pagtulo ng mga laway nila sa bibig. Dahil sa gumapag na kakaibang takot, mabilis na niyang sinara ang bintana. Sandali pa siyang napasandal sa nakasaradong bintana habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa dalawa. Ano, Kuya, may nakita ka? Ba't namumutla ka? Nakita mo rin ba yung matandang babaeng tinutukoy namin? Ayos ka lang, mahal. Bakit hindi ka magsalita? Wag muna kayo magbubukas ng bintana ngayong gabi. Kahit anong ingay din na marinig nyo, wag nyo lang pansinin. Maliwanag ba? Nakita mo rin ba yung matandang babae? Nandiyan pa rin ba siya? Oo, nakita ko sila. Sila?
Ibig sabihin marami sila na nasa labas. Sino bang mga yon? Anong kailangan nila sa atin? Gaano sila karami sa labas? Yung matanda lang kasi ang nakita namin kanina. Hindi ako sigurado pero marami sila. Nasa ibaba sila habang nakatingin dito. Ano? Ano kaya ang kailangan ng mga yun sa atin? Bakit nila tayo ginagambala? Sana mali ang kutob ko tungkol sa kanila. Anong ibig mong sabihin, kuya? Meron ka bang hindi sinasabi sa amin ni ate? Sandali lang. Huwag kayong lalabas dito sa kwarto. Babalik din kagad ako. Tsaka ko sa inyo ipagtatapat ang mga nalalaman ko. Tiniyak muna ni Aaron na nakasara na ang lahat ng bintana at pinto sa buong bahay bago bumalik. Naupo siya sa may gilid ng higaan habang ang dalawa ay magkatabing nakaupo sa dulong bahagi naman. Makailang ulit munang huminga ng malalim si Aaron bago tumingin sa dalawa. Bata pa lang ako. Usap-usapan na rito sa lugar namin ang tungkol sa isang samahan o kulto kung tawagin ng iba. Sila daw ang grupo na sumasamba sa aswang. Sabi, tuwing kabilugan ng buwan, naghahanap sila ng mga biktima para gawing alay sa kanilang sinasambang Diyos. Yun daw kasi ang paraan nila para mailigtas sila, ang mag-alay ng ibang buhay. Nung una, hindi kami naniniwala Inakala namin na gawa-gawa lang yun. O di kaya panakot para maaga magsiuwi ang mga bata sa mga bahay nila. Wala naman kasi nagpatotoo sa sinasabi nilang kulto. Hanggang isang pangyayari bumago sa paniniwala ng mga taga rito. Nag-aagaw dilim na noon na magpaalam si Annabel na sasaglit lang sa tinda na malapit lang naman. Pero mula noon, hindi na nakabalik si Annabel. Hinanap namin siya sa buong baryo at karatig baryo. Kung saan na kami nakarating sa paghahanap sa kanya. Pero hindi na namin siya natagpuan. Para siyang bulang naglaho. Ilang araw pagkatapos niyang mawala, nagkaroon ng balibalita na kinuha daw ito ng kulto na sumasamba sa aswang. Baka daw ginawa siyang alay. Nung una, hindi kami naniwala Hanggang magsunod-sunod na mga nawawalang mga tao sa lugar na ito. Maging sa iba't ibang baryo umabot ng balitang pagkawala ng mga tao. Si Annabel, o mas kilala sa palayaw na Bel, ay nakababata kong kapatid. Bakit hindi mo nabanggit na may kapatid ka palang nawawala? Bakit ngayon mo lang kinuwento sa amin yan? Pasensya na, mahal. Kung ngayon ko lang nasabi, kahit matagal na kasi nangyari yon, masakit pa rin kapag naaalala ko Pagkatapos kasi ng misteryo yung pagkawala ng mga tao noon, bigla silang nanahimik. Hanggang sa wala na kami naging balita. Nang maging tahimik muli ang lugar namin, naisipan kong bumalik dito at manirahan kasama nyo. Sana hindi ka naglihim sa akin. Asawa mo ko pero hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yan. Kung wala pang nangyaring nakakatakot ngayong gabi, malamang hindi mo pa rin ipagtatapat ang tungkol dyan. Patawarin mo ako, mahal. Huwag ka sana magalit sa paglilihim ko. Bala ko rin namang sabihin humahanap lang din ako ng tiyempo. Ayoko lang din na matakot kayo. Lalo ka na. Mula ba noon, hindi niyo na ulit sinubukang hanapin si Annabel? Paano niyo natiyak na ang samahan na yon ang kumuha sa kanya? Hindi man lang ba sumagi sa isipan ninyo na baka dinukot lang ng mga armadong kalalakihan ng kapatid mo? Narinig mo naman ang kwento ng kuya mo. Hinanap na nila kung saan-saan si Annabel, pero hindi nila siya natagpuan. Hindi kami tumigil sa paghahanap sa kanya. Hanggang ngayon, umaasa pa rin kami na isang araw babalik siya sa amin. Maaring sumuko na kami sa paghahanap sa kanya. Pero umaasa pa rin kami na buhay siya. Kahit may mga buto ng tao na tagpuan noon, hindi kami naniwala na isa ang kapatid ko sa mga kalansay na natagpuan. Pasensya na, kuya, kung ang dami kong tanong. Gusto ko rin kasing malaman kung ano ang nangyari sa kapatid mo. Hindi ba kayo nagsuplong sa mga pulis noon? Ayos lang yun, Giselle. Malalaman niyo rin naman ang tungkol sa kapatid ko Mabuti lang sa akin ang manggaling. Nagsumbong naman kami noon sa mga pulis Pero kahit sila wala rin nagawa. O paano? Dito muna kayo Bababa lang ako. Titignan ko kung nandiyan pa rin sila. Sasama na rin kami. Mas maigi na yung magkakasama tayo kahit saan. O sige, tara nang bumaba. Maingat na bumaba ang tatlo habang pinakikiramdaman ang paligid. Sumilip pa si Aaron sa maliit na siwang ng bintana sa may sala. Nakahinga siya ng maluwag
nang hindi na makita ang mga ito sa kinatatayo nila kanina. Ang magkapatid naman ay naghain na ng kanilang hapunan. Tahimik naman siyang dumulog sa hapagkainan. Kahit masarap ang ulam, pare-pareho silang tamilmil kumain. Matapos ang kanilang hapunan, agad na rin nagligpit ang dalawa. Habang siya tinitignan ng mga panara kung maayos bang gumagana. Tiniyak pa niya na hindi mabubuksan ang mga bintana at pinto kung sakaling puwersahing buksan ang nasa labas. May kalumaan na kasi ang bahay na yun, kaya hindi na niya maiwasan na mag-alala na baka marupok na ang bahay na yun. Napagpasyan din nila na sama-sama na lamang sila sa iisang kwartong matutulog. Habang nakahiga, ayaw pa rin silang dalawin ng antok. Hindi pa rin kasi mabura sa isipan nila ang nakita't naranasan ng gabing yon. Mag-uumaga na nang makatulog sila. Anong oras na kaya? Inaantok pa ako. Ako nga rin inaantok pa. Parang mataas na ang sikat ng araw sa labas eh. Nagugutom na nga rin ako eh. Tignan ko ang oras. Naku, 10:00 na pala. Ha? Tanghali na nga. Ngayon pa naman tayo mamimili ng mga paninda para sa sari-sari store natin. Ay, kaya nga eh. Mabuti pa tumayo na tayo. Lalo lang tayo nitong tatanghaliin eh. Mauna na ako para makapagluto ng almusal natin. O sige, susunod na ako sa'yo. Aayusin ko lang tong pinaghigaan natin. Eh si Kuya Aaron, hindi ba natin gigisingin? Hayaan mo na muna matulog. Umaga na rin kasi siya nakatulog eh. Kababantay sa atin. Sige, sunod ka na lang. Siguro naman eh, wala nang mga yon dahil umaga na. Sa gabi lang naman yata sila aktibo. Siguradong wala nang mga yon. Kalimutan na muna natin ang nangyari kagabi at marami pa tayong kailangan gawin. Nang humakbang palabas ng kwarto si Giselle, saka naman hinarap ni Julie ang pagliligpit sa kanilang hinigaan. Sinulipan pa niya ang asawa na naghihilik pa rin ng mga oras na yon. Sa sahig na lang ito naglatag ng higaan kagabi dahil hindi naman sila kasyang 3 sa kama. Napasulyap pa siya sa saradong bintana. Hanggang ng mga oras na yon ay nakakaramdam pa rin siya ng kilabot dahil sa nasaksihan ng nagdaang gabi. Gusto man niyang buksan ang bintana katulad ng ginagawa niya dati. Minabuti niyang hayaan na lamang na nakasara yun. Nang muli niyang sulyapan ng asawa, pupungas-pungas na rin itong bumangon. Samantala, dahil sinaing lang naman at ininit na lamang ni Giselle ang ulam, mabilis siyang nakapaghanda ng kanilang kakainin. Nakaluto na ako! Bumaba na kayo dito! Pababa na rin kami. Sige, maghahain na ako. Ang bilis mo naman magluto. Ako na ang kukuha ng tubig natin. Maupo ka na. Sige na Kuya Aaron, maupo ka na. Mukhang inaantok ka pa yata eh. Oo eh. Pilit ko kasing pinipigilan ng antok ko kagabi. 3:00 na siguro nung makatulog ako. Hindi ko na kinaya yung antok ko eh. Pare-pareho tayong napuyat kagabi. Pero mas puyat ka dahil binantayan mo pa kami ni ate. O siya, kalimutan na muna natin ang nangyari kagabi. Kumain muna tayo. Marami pa tayong kailangan gawin. Pupunta pa tayo sa bayan. Parang ang hirap naman kalimutan nung nangyari kagabi. Pero tama ka te, marami pa tayong gagawin. Hindi naman kasi pwede na yun na lang ang isipin natin. Palibhasa, pare-pareho tayong hindi nakakain kagabi. Kaya ang dami pa ring ulam na natira. Sino ba naman ang gaganahang kumain kagabi pagkatapos sa mga nangyari? Naiintindihan ko. Kaya nga ngayon eh, wala pa rin akong ganang kumain. Pero kailangan natin ng lakas para sa mga gagawin natin ngayong araw. Oo nga. Ang laking aso! Ha? Nasaan? Nakadungaw siya sa may bintana. Ang laki niya sigurong aso. Mataas ang bintana na yan eh para maabot niya. Sandali lang, dyan lang kayo. Itataboy ko lang palayo. Baka mamaya ay manira ng mga halaman sa bakuran
Parang hindi na tayo tinatantanan ng mga kakaibang pangyayari. Pansin ko nga din, te. Naiisip ko tuloy na baka malas ang pag-uwi natin dito. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Baka mamaya marinig ka ng asawa ko. Hindi naman siguro mamasamain ni Kuya Aaron ang pagsasabi ko ng totoo. Katulad ng nangyari kagabi. At ngayon naman, ang malaking aso. Huwag mo nang dagdagan ng takot ko sa mga sinasabi mo. Kailangan din nating maging bukas ang isip pagdating sa mga kababalaghan na mahirap ipaliwanag. Katulad ng mga naranasan natin. Sana naman pangkaraniwang aso lang ang nakita natin. Ay, kung ano-ano na tuloy ang naiisip ko. Nakakaramdam naman ng kaba ang magkapatid na pilit nilang nilalabanan. Kahit kasi kalahati lang ang nakita nila sa aso, mahihinuha nilang malaking bulas ito. Dumampot muli si Aaron ng kahoy at saka lumabas ng bahay. Nawala naman na ang aso sa pagkakasilip sa may bintana. Nang lumabas si Aaron, hindi na niya nakita ang aso. Ginalugad na niya ang buong bakuran, pero hindi na niya ito nakita pa. Nagtataka naman siya kung paanong nakapasok ang aso, samantalang sarado naman ang gate. Biglang sumagi sa isip niya nangyari kagabi. Kahit tirik na ang araw, hindi niya maiwasan ang kabahan na. Ilang sandali pa, pumasok na rin siya sa loob ng bahay. Baka aso lang yun na naligaw sa atin. Hindi naman siguro yun aswang. Hindi ko alam. May mga aswang kasi na kaya mag-anyong hayop. Katulad sa aso. Tsaka, sobrang laki niya para sa pangkaraniwang aso eh. Bakit kaya tayo inaaswang? Tayo ba ang gusto nilang gawing pagkain? Hindi ko rin alam kung bakit nila tayo ginagambala. Pero huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Hindi ako papayag na mapahama kayo. Ano ba itong nangyayari sa atin? Kung talagang may kulto na sumasamba sa aswang, hindi kaya tayo na ang susunod na gusto nilang gawing alay? Diyos ko! Hindi sa ganung paraan ko gusto mamatay. Huwag na nga tayo mag-isip ng masasamang bagay. Lagi niyong tatandaan, lalo ka na Giselle. Kailanman hindi magwawagi ang kadiliman laban sa kabutihan. Siguro naman may paraan pa para labanan ng mga yun. Hindi ba may mga pangontra naman sa kanila? Sa pagkakaalam ko nga meron. Pero nakakatakot pa rin silang harapin kung tutuusin. Mas malakas pa rin sila kumpara sa atin. Paano naman natin sila lalabanan kung sakali? Ang mabuti pa, umalis na tayo para hindi tayo gabi sa pamimili. Uunahin pa ba talaga natin ang pagpunta sa bayan? Kesa naman na tumunganga na lang tayong maghapon dito sa bahay. Tama ang ate mo, Giselle. Hindi rin tayo pwedeng padaig sa takot na nararamdaman natin dahil sa mga nararanasan natin. Sa bagay nga. Tsaka baka meron tayong mahanap sa bayan na pwede nating magamit laban sa kanila. Oo, kaya ang mabuti pa, mauna ka na Giselle maligo sa banyo sa taas. Ako na lang ang magliligpit ng pinagkainan natin. Agad namang sumunod si Giselle. Si Julie naman, nagligpit na ng kanilang kinainan. Samantalang si Aaron naman sa banyo na sa baba naligo at nagbihis. Si Giselle naman ay nasa ikalawang palapag pa ng bahay. Hindi niya maiwasan na kilabutan pa rin tuwing naaalala ang nangyari ng nakaraang gabi. Noong lumipat sila sa lugar, agad niyang nagustuhan roon mas tahimik kasi at presko ang hangin. Maganda rin doon para makapagsimula ng bagong buhay. Lumapit pa si Giselle sa may bintana at nanungaw. Sa pagpaling niya sa may kalsada, nakita niya ang isang matandang lalaki. Napansin niya kaagad ang mahabang pilat nito mula sa muka na umabot sa isang mata. Bakas ang pagkabalisa sa buong anyo nito, ngunit mas nanaig sa kanya ang takot. Akma na sana siyang aalis sa may bintana nang magsalita ang matandang lalaki. Sino po kayo? Ano pong kailangan ninyo? Gusto ko lang kayong balaan. Umalis na kayo rito kung ayaw niyo mapahamak. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa inyo. Ano pong ibig ninyo sabihin, Tatang?
Ang tinutukoy niyo po ba ay ang kulto sa baryo na to? Oo, sila nga. Kayo na ang isusunod nila. Huwag niyo nang hintay ng kabilugan ng buwan. Sa makalawa na yun ng gabi, sabihin mo ang mga kasama mo. Makinig na lang kayo. Nagmamalasakit lamang ako sa inyo. Pero tatang, taga rito po ang asawa ng kapatid ko. Hindi po kami basta-basta makakaalis dito. Isang malaking pagkakamali na dalhin niya kayong magkapatid dito. Para na rin siya nagbahay sa inyo. Tiyak naman na alam niya ang tungkol sa kulto na sumasamba sa mga aswang. Salamat po tatang sa pagmamalasakit ninyo. Hayaan niyo po. Sasabihin ko sa kapatid at bayaw ko ang babalanin niyo. Huwag na kayo mag-aksaya ng oras. Umalis na kayo sa lalong madaling panahon. Kung maaari ngayon nyo na lisanin ang lugar na ito. At tatang, teka lang po. Huwag po muna kayo umalis. Ano po ang pangalan niyo? Napabuntong hininga na lamang si Gisela nang hindi siya pansinin ng matandang lalaki. Tinanaw na lamang niya ang mabilis na paglayo nito. Bumaba na lamang siya sa unang palapag ng bahay kung nasaan ang mag-asawa. Napansin niya kaagad ang pagkabalisa sa anyo ng kapatid. Pabalik-balik kasi ito ng lakad habang pinipiga ang sariling mga kamay. Kahit si Aaron ay napansin ang kakaibang ikinikilos ng asawa. Sandali lang naman niya itong iniwan para tignan ang likod ng bahay nila. Ayos ka lang ba? Akala ko ba maliligo ka na? Ha? Kasi wala lang to. Huwag niyo na lang akong pansinin. Kanina ayos ka pa naman bago kita iwan. Ano ba nangyayari sa'yo? Oo nga ate. Ganyan na ganyan ang itsura mo kagabi. Kaya sigurado na may nangyari. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin eh. Hindi rin kasi ako sigurado sa nakita ko. Baka lang kasi namamalik mata ko. Ang mabuti pa ate, sabihin mo na. Huwag mo na kaming pakabahin ni kuya. Kasi parang nakita ko sila. Pero hindi ako sigurado kung isa sa kanila ay yung matandang nakadungaw sa bintana kagabi. Baka kasi kahawig lang niya. Kung gayon, nandyan lang sila sa paligid. Binabantayan nila tayo. Tama nga yung sinabi ni Tatang kanina. Nakita mo rin si Tatang? Nakausap ko din siya kanina. Nagbigay siya ng babala. Nagpakilala siyang Mang Kanor. Pagkatapos nakita ko rin ng isang grupo ng mga kababaihan. Ang isa sa kanila, kamukha ng matandang babae kagabi. Sandali. Si Mang Kanor ba ka mo? Nagbigay din siya ng babala. Kung ganun, buhay pa pala siya. Oo, siya nga. Sabi niya tayo nang isusunod ng kulto. Bago daw dapat dumating ang kabilugan ng buwan, nakaalis na tayo sa lugar na to. Kilala mo ba siya? Oo. Albularyo yan dito sa baryo. Sa pagkakaalam ko dati, nakaligtas si Mang Kanor sa mga aswang eh. Kaya may mahabang peglat niya sa kanang mata niya. Nakuha niya yun sa pakikipaglaban niya sa mga grupong yun. Siya na nga. Siya yung nakita ko kanina. May mahaba siyang peklat na umabot na sa isang mata niya. Kung sinabi ni Mang Kanor, delikado nga ang buhay natin. Parang gusto ko na tuloy magsisi na inuwi ko kayo dito. Ako pa magiging dahilan ng kapahamakan nyo. Kailangan na natin umalis dito. Mabuti pa. Ayusin nyo na yung mga gamit natin. Hindi na tayo maaari magpaabot ng gabi sa bahay na ito. Hindi ba natin muna susubukan yung mga sinasabi nila na pangontra? Kasi naisip ko lang, kung aalis na naman tayo, hindi ba kayo napapagod sa pagpapalipat-lipat natin ang tinitirhan? Naiisip ko rin yan. Pero kayo ng ate mong inaalala ko. Ayoko malagay kayo sa panganib. Ayoko na ulit mawalan ng mahal sa buhay. Nawalan na ako ng kapatid noon. Dahil sa kulto na yan. Ayoko nang maulit muli yun. Naalala ko pa noon, bago nawala ang kapatid ko. Nagbigay si Mang Kanor ng babala sa buong baryo. Pero ni isa walang naniwala sa kanya. Pinagtawanan pa siya. At sinabihan pang nasisiraan na ng bait. Sa pagkakataong ito, ayoko nang baliwalay ng babala niya. Wala na tayong magagawa pa. Hindi na natin may babalik ang nakaraan. Pero may magagawa tayo ngayon para hindi tayo matulad sa mga nabiktima nila noon. Saan naman kaya tayo lilipat nito kung sakali? Sa dami kasi ng gamit natin, hindi tayo matatapos ng isang araw lang. Tama si Giselle. Hindi ganun kadali ang magpalipat-lipat.
at mag-ayos na naman ng mga gamit natin. Ilang oras na lang maggagabi na naman. Kung ngayon tayo aalis, tsak na aabutan tayo ng dilim sa labas. Mas delikado tayo. Mas gugustuhin ko nang dumito muna ngayong gabi. Mas ligtas pa rin tayo dito sa loob ng bahay. Sang-ayon ako sa sinabi mo. Pero kailangan pa rin natin makaalis sa lugar na to. Sa lalong madaling panahon. Sa makalawa na ang kabilugan ng buwan. Yung mahalaga lang na gamit ang dalhin natin. Balikan na lang natin ang iba. Ang mahalaga, maligtas natin ang mga sarili natin. Oo ate, naiintindihan ko naman. Mabuti pa wag na tayong lumabas pa. Dito na lang tayo sa loob ng bahay. Ihanda na lang natin ang mga kakailanganin natin. Siguro naman may mga pangontra dito na pwede nating magamit kung sakaling pumunta rito ang mga aswang. Tama ka, mahal. Ngayon palang kumilos na tayo. Sasabihin ko na rin ang mga kapitbahay natin para makapaghanda rin sila. Kung sakaling atakahin din ang mga bahay nila ng grupo ng kulto na yun, bahala na sila kung maniniwala sila sa akin. Marami akong asing na nakita sa kusina at bawang na rin. Di ba mabisa yung pangontra sa mga aswang? Ilalagay ko yun sa pinto at mga bintana. May nakapagsabi na ayaw ng mga aswang ang amoy ng nasusunog na gulong. Mamaya susunugin ko yung mga nakatambak dyan sa likod bahay para pantaboy sa kanila. Kung hindi nga lang gagahulin tayo sa oras gusto ko sana ngayon na tayo umalis. Iba talagang nararamdaman ko Kakaibang takot na ngayon ko lang naramdaman. Habang abala ang magkapatid, pinuntahan muna ni Aaron ang mga kapitbahay nila at nagbigay ng babala. Matapos nun ay bumalik din kagad siya sa kanilang bahay. Siya na rin ang nagsunog ng mga gulong sa labas ng kanilang bakuran. Habang nakatingin sa nasusunog ng mga gulong, nararamdaman niya na tila mayroong nagmamasid sa kanyang mga kilos. Lingid kay Aaron, nasa paligid lamang ang grupo ng mga kulto. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para may sagawa ang masamang balak sa kanila. Nang malapit ng dumilim, pumasok na sa loob ng bahay si Aaron. Nahagipan niya ang tila anino sa labas ng bakuran. Nang tignan niya muli yun, wala namang siyang nakita na ano paman. Pinagkibit-balikan na lamang niya yun. Napasukan pa niya ang hipag na nakadungaw sa may bintana. Kuya, nakita ko sila. Sabi na nga ba, pinagmamasdan lang nila tayo Ayaw pa talaga nila tayong tigilan. Huwag kayong matakot. Hindi sila basta-basta makakapasok dito. Oras na pumasok sila dito, hindi sila sasantuin ng ita ko. Oo nga, nasa labas lang sila ng bakuran natin. Bakit kaya pare-parehong suot nila at nakatalukbong pa ang mga ulo nila ng tela? Ganyan nga yata ang mga samahan nila. Kailangan pare-pareho sila ng suot. Isa yata yan sa simbolo ng kanilang samahan. Alam niyo ba kung saan sila nanggaling? Ang totoo niyan, walang nakakaalam Wala rin namang taga rito ang miyembro nila. Basta lang sila sumulpot dito. Sobra talaga akong kinikilabutan sa kanila. Kahit hindi ko nakikita ang mga mata nila, pakiwari ko matatalim ang tingin nila sa atin. Ha? Nawala sila bigla. Saan kaya sila nagpunta? Hindi kaya natakot sila sa usok ng gulong? Baka nga, sana huwag na silang bumalik. Paano kung magtatawag lang sila ng mga kasama? Hindi natin sila kakayanin. Yung kagabi nga lang halos mahimatay na ako sa matinding takot. Yung pa kayang paligiran nila tong bahay. Dapat pala humingi tayo ng tulong kay Mang Kanor. Kung albularyo kasi siya, tsak na marami siyang alam kung paano sila matatalo. Wala na kasi nakakalang kung saan nakatira si Mang Kanor. Mula nang hindi siya paniwalaan ng mga tao, naging mailap na siya at bihira na lang magpakita sa mga tao rito. Sana isang masamang panaginip lang lahat ng ito. Hindi ito ang buhay na pinapangarap ko na lumipat tayo sa lugar na to. Patawarin niyo ako. Walang dapat sisihin kundi ako. Ako nagdala sa inyo sa lugar na ito Pero naisip ko nga din, hindi natin kakayanin kung marami silang aatake sa atin. Humingi ka kaya ng tulong sa iba, kahit hindi na kay Mang Kanor. Pero, ayos lang ba maiwan kayo dito? Oo kuya, ako nang bahala kay ate. Tama naman, hindi natin sila kakayanin kapag bumalik sila dito mamaya. Sige,
Hindi naman ako magtatagal eh. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kayo magbubukas ng pinto. Kayang gayahin ng aswang ang boses ng tao. Kaya kailangan maging maingat tayo. Huwag kayo basta magtitiwala kahit boses ko pang marinig nyo. Alam mo naman ang unang tawagan natin, di ba? Hindi pa man tayo mag-asawa. Banggitin mo lang yun. At alam kong ikaw na ang kumakatok. Sige mahal, aalis muna ako ha. Mag-iingat kayo dito ha. Tandaan niyo yung bilin ko. Sige mahal, mag-iingat ka. Bumalik ka agad. Bago lumabas ng bahay, nagdasal pa sa isip niya si Aaron. Pagkatapos doon, mabilis niyang tinalunto ng kalsada. Lahat ng bahay na kanyang dinaraanan ay sarado na lahat. Lakad takbo ang ginawa niya para lamang makarating sa bahay na sadya niya. Ngunit bago pa siya makarating sa bahay na kanyang pakay, hindi niya inaasahan na makakasalubong ang isang tao na matagalan niyang hindi nakikita. Pareho pa silang nagkagulatan nang makilala ang isa't isa. Samantala, palakad-lakad naman si Giselle habang nakaupo naman sa pang-isahang upuan ng kanyang ate. Sa sobrang katahimikan sa labas, kahit ang malilit na kaluskos ay nadidinig na nilang magkapatid. Maya't maya din ang pagsulyap ni Giselle sa orasan na nakasabit sa dingding ng sala. Binabalot man ng matinding takot ang kanilang sistema. Kailangan nilang maging matapang. Naging kainip-inip din sa kanila ang bawat sandali na hindi pa dumarating si Aaron. Sa taas na lang kaya natin hintayin si Kuya Aaron. Tingin ko kasi mas ligtas tayo dun eh. Sige, doon na lang natin siya hintayin. Gusto ko rin kasing ilatag ang likod ko sa higaan. Napansin ko kasi na ilang araw na laging masama ang pakiramdam ko. Huwag mo na lang kalilimutan yung asin at bawang. Oo, nandito sa akin. Hindi to maaaring mawala sa atin. Oh, bakit parang kang naiiyak dyan? Inaalala mo ba si Kuya Aaron? Kayong dalawang inaalala ko. Iniisip ko na sana hindi na lang tayo tumira dito. Sino ba naman ang mag-aakala na ang tahimik na baryo na kung saan lumaki ang kuya mo? May nababalot pala na lagim. Ayoko din isa sa inyo ang mapahamak. Huwag kang mag-isip ng masama. Walang masamang mangyayari sa atin dito. Lahat tayo ligtas na makakaalis sa lugar na to. Magtiwala ka lang. Tama ka. Manalig tayo na malalampasan natin ang lahat ng to. Hindi naman tayo pababayaan ng may kapal. Huwag ka nang umiyak. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang muna. Babantayan kita. Salamat ha. Kahit madalas tayong mag-away, ramdam ko pa rin ang pagmamalasakit mo sa akin. Natural na sa magkapatid ang nag-aaway minsan. Ang importante naman, mahal natin ang isa't isa. Oo nga. Ha? Ano yun? Sa taas na naman ng bubungan. Parang may naglalakad. Siguradong aswang na yan. Anong gagawin natin? Hindi pa naman dumarating si Aaron. Hawakan mo tong garapon ng asin. Kapag may nakapasok, hagisan mo agad. Ikaw anong panlalaban mo? Itong kahoy ang sakin. Tingnan ko lang kung hindi umikot ang ulo ng aswang na yan kapag tinamaan siya nito. Huwag lang talaga siya magkakamali na pumasok dito. Dito ka lang sa tabi ko. Hindi tayo dapat maghiwalay habang hindi pa dumarating si Aaron. Hindi naman ako aalis sa tabi mo. Lumayo tayo sa may bintana. Baka bigla na lang may humablot sa atin eh. May pilit na nagbubukas ng bintana, Giselle! Nakalak ang mga bintana. Hindi nila yan basta mabubuksan. Bumaba na lang kaya tayo ulit sa sala. Doon na lang natin hintayin si Aaron. Oo, sige. Mabuti pa nga. Magkahawak kamay pa ang magkapatid na bumaba sa sala. Patuloy pa rin nilang naririnig ang tila pagkalmot sa mga bintana. Nakangingilo ang ginagawa ng mga ito sa buong paligid ng bahay. Nang nasa sala na sila, napakislot pa sila pareho nang marinig ang boses ni Aaron sa likod ng pintuan. Nagkatinginan pa sila bago ibinaling ang paningin sa may pinto. Mahal, buksan mo ang pinto. Nandito na ako.
May mga kasama akong tutulong sa atin. Si Aaron lang pala. Mabuti naman at dumating na siya. Nakahingi kaya siya ng tulong? Sandali lang, ate. Huwag ka muna lumapit sa may pintuan. Nakalimutan mo na ba ang bili ni Kuya Aaron? Magaling manggaya ng boses ng ibang tao ang aswang. Baka nagpapanggap lang siyang si Kuya Aaron. Pero, paano kung kuya mo nga yan? Kailangan natin siyang papasukin. Baka mapano naman siya sa labas. Hindi tayo maaaring magtiwala na lang. Tsaka, di ba may usapan kayo? Nabibigkasin niya ang tawagan ninyo noong hindi pa kayo mag-asawa. Bakit mahal pa rin ang tawag niya sa'yo? Maigi na yung nag-iingat tayo. Oo nga, tama ka. Ano ang gagawin mo? Huwag ka lumapit dyan, sabi. Hindi naman ako masyadong lalapit. Gusto ko lang makatiyak na impostor nga siya. Mahal? Ikaw nga ba yan? Oo naman, mahal. Sino pa ba? Papasukin mo na ako, mahal. Baka abutan kami ng mga grupo ng kulto rito. Sagutin mo muna ang tanong ko! Eh di mahal, ano pa ba? Yun ang tawagan namin noon pa ng ate mo. Sinungaling! Hindi ikaw si Kuya Aaron! Ano ba pinagsasabay mo dyan? Papasukin mo ako. Hindi ako impostor. Ako nga to. Maawa naman kayo. Pinapapak na ako ng lamok dito sa labas. Hindi ikaw si Kuya! Umalis ka na! Huwag ka magpanggap! Hindi mo kami malilinlang! Tila naubusan ng pasensyang impostor na aswanga kung kaya't tinangka nitong sirain ang pintuan ng persahan. Gawa sa makapal na punong kahoy ang pintuan ng bahay nila. Bagamat hindi ito mawawasa kaagad, ay hindi sila nagpakampante. Habang napakalakas na inihahampas ng impostor ang kanyang katawan sa pintuan, hinila naman ng magkapatid ang mahabang sofa at saka iniharang sa may pinto. Hindi pa nakontento ang dalawa. Kahit ang kabinet ay hinila na rin nila at isinama sa pinangharang nila. Pati yung lamesa, iharang natin. Hindi na siguro sila makakapasok. Oo ate, kahit mabuksan nila ang bintana at pinto, hindi pa rin sila makakapasok dahil sa bawang at asin. Nasaan na kaya kasi ang kuya mo? Bakit hindi pa siya bumabalik? Baka wala siyang mahinga ng tulong. E di sana bumalik na lang siya dito. Sana naman, hindi siya napahamak. Akala ng dalawa makakahinga na sila ng maluwag. Pero nagulantang sila sa malakas na kalabog sa may bintana. Malapit na kasi yung masira. Natataranta naman na naghanap sila na maaaring ipangharang doon. Napapatili pa sila tuwing naririnig ang tila paghampas sa bintana ng impostora. Napayakap naman sila sa isa't isa habang mahigpit na tangan ng garapon ng asina at kahoy na panlaban nila sa aswanga kung sakaling pasukan sila ng mga ito. Nang nakapasok sa maliit na butas ang kamay ng impostora, lumapit si Giselle at malakas na pinalo ang kamay nito. Malakas na napasigaw naman ang impostora, kasabay ng pag-angil nito na tila mabangis na hayop. Noon nila lalong napatunayan na isa itong aswanga. Akala nila titigil na ito, pero ilang sandali lamang muli nitong sinisira ang bintana. Naghanap sila na maaaring iharang rito. Naiiyak na lamang sila sa matinding takot. Sa hindi malamang dahilan, biglang tumahimik ang paligid. Pareho pa silang napalundag sa gulat nang mula sa labas ng pinto ng kusina ay tumatawag si Erona. Natiyak nilang hindi ito impostora dahil binanggit nito ang katawagan nilang mag-asawa nung hindi pa sila nagsasama. Nang buksan ni Julie, nabungaran nila si Aaron at Mang Kanor. Agad na nagyakap ang mag-asawa. Ako na bahala sa mga aswang na yan. Ito na rin ang pagkakataon ko para maaganti sa grupo. Nakasalubong ko si Mang Kanor sa daan. Sumama na sa akin pabalik dito. Mabuti naman kuya, siya na mismo ang nahingan mo ng tulong. Oo, kinakatigan pa rin tayo ng tadhana. Pasensya na kayo kung natagalan ako ha. Akala nga namin napahamak ka na eh. Mabuti naman nakabalik ka ng ligtas.
Tutulungan ko si Mang Kanor na mapatay ang aswang na gumagambala sa atin. Kailangan pa ba yun? Hindi ba pwedeng dito ka na lang? Hindi ko mahatim na nandito ng sa loob habang hinaharap ni Mang Kanor ang mga aswang sa labas. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Magtiwala ka lang. Malalampasan natin ang gabing ito. Walang masamang mangyayari sa akin. O sige, basta mag-iingat ka ha. Oo, isara niyo agad ang pinto pagkalabas ko. Gustuhin man sanang tumuto ni Julie, batid niyang hindi rin papipigil ang asawa niya. Nang lumabas nga ito, agad niyang isinara ang pinto. Tumabi na lamang siya sa kanyang kapatid. Sa labas ng bahay, hinarap ng dalawa ang aswang na kanina ay nagpapanggap na si Aaron. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata sa pagkakatingin sa kanila. Hindi maiwasan na hindi makaramdam ng takot si Aaron. Buong buhay niya kasi, noon lamang siya nakaharap ng aswang. Si Mang Kanor naman, makailang ulit na iwinasiwas nito ang hawak na buntot pagi na minanapan niya sa yumaong ama. Umangil ng malakas ang aswang at saka mabilis na sinugod si Mang Kanor. Maliksi ang kilos ng aswang. May mga pagkakataon pang tumalon-talon pa ito. Maraming beses na muntik-muntikan lang itong tamaan ng matandang lalaki. Pero kahit gaano ito kabilis, nagawa pa rin siyang patamaan ng buntot pagi ni Mang Kanor. Parang nakukuryenteng nagpagulong-gulong ang aswang sa lupa bago nawalan ng buhay. Lahat ng iyon ay nasaksihan ng magkapatid na nakasilip sa sirang bintana. Nagpalinga-linga pa si Mang Kanor mula sa madilim na bahagi. May isa pa ulit na aswang ang lumabas. Mas nakakatakot ang anyo nito kumpara sa nauna. Mahaba at payat ang mababalahibong braso at binti. Matulis din ang nguso nito at malalagari ang mga ngipil. May dalawa rin itong pangil. Wala ring tigil ang pagtulo na malapot itong laway. Galit na umatak ito sa kanila. Napatras naman si Aaron. Si Mang Kanor ang humarap dito. Nagawa ding sugatan ng aswang ang braso na matandang lalaki. Ngunit sa huli, nagawang magapi ni Mang Kanor ang aswang. Agad na dinaluhan ni Aaron ang matandang lalaki. Kinuha rin niya ang panyo sa bulsa at tinalian ang sugat nito. Naaamoy ko pa sa paligid ang masangsang na amoy nila. Nariyan pa sila sa tabi-tabi. Baka kasama din nila ang miyembro ng kulto. Mabuti pa po na pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Kailangan pong magamot ang sugat nyo. Huwag mo akong alalahanin, iho. Malayo sa bituka ito. Ang mahalaga, mailuyo muna sa lugar na ito ang asawa at hipag mo. Hindi ko po maintindihan. Bakit sa dinami-dami ng mga tao rito? Bakit kami ang ginagambala nila? Wala naman kaming atraso sa kanila. Katulayan nga po niyan, ilang araw pala kami dito. Dahil sa asawa mo, gusto nilang makuha siya. Kaya hindi nila kayo titigilan. Pero bakit po? Anong kailangan nila sa asawa ko? Dahil mabango sa kanila ang pinagbubuntis ng asawa mo. Ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo ang gusto nila. Ano? Buntis ang asawa ko? Imposible po yan. Ilang taon na kami nagsasama pero hindi pa siya nabubuntis. Sabi po ng doktor na tumingin sa kanya, may depresya sa matres ang asawa ko. Kaya imposible ang sinasabi niyo. Maaaring nagkamali ang doktor na sumuri sa asawa mo. Unang kita ko pa lang sa asawa mo. Nabatid ko na kagad na nagdadalang tao siya. Kaya siya gusto makuha ng grupo ng kulto. Siya ang sunod na iaalay nila. Hindi ako makakapayag na makuha nila ang mag-ina ko. Dadaan muna sila sa akin. Huwag ka mag-alala. Poprotektahan ko kayo sa abot ng aking mga kaya. Kahit pa ibuwis ko ang buhay ko. Maraming salamat po sa inyo, Mang Kanor. Tatanawin ko po ng malaking utang na loob itong ginagawa niyong pagtulong sa amin ng pamilya ko. Balikan mo ng asawa at hipag mo. Ako nang bahala rito. Sigurado po ba kayo? May sugat po kayo. Naamoy nilang dugo sa inyo. Baka marami sila nagtatago lang sa dilim. Baka naghihintay lang ng pagkakataon. Alam ko. Pero hindi nila ako basta matatalo. Naging magaling pa akong albularyo kung madali lang pala ako matatalo.
Napatitig pa si Aaron sa matandang lalaki. Ngunit ipinagtulakan na siya nito na pumasok sa loob ng bahay. Walang nagawa si Aaron kundi ang iwan ng matandang lalaki sa labas ng bahay. Nagtataka naman ang dalawa kung bakit siya lamang ang pumasok ng bahay. Ipinaliwanag niya na yun ang gusto ni Mang Kanor. Napakabuti niya para isakripisyo ang buhay niya para sa atin. Wala man lang ba tayong gagawin? Maghihintay na lang ba tayo dito? Kawawa naman siya. Noon pa, mabait at matulungin na talaga si Mang Kanor. Sana lang, noon pa kami nakinig sa kanya. Gusto ko nang umalis dito. Ayoko na dito. Magpakatatag ka, ate. Makakaalis din tayo dito. Kailangan lang nating hintayin na mag-umaga. Hindi ba takot naman ang mga aswang sa araw? Ilang oras pa ang hihintayin natin. Baka bago mag-umaga patay na si Mang Kanor. Baka nakain na siya ng mga aswang sa labas. Tapos, tayo naman ang isusunod nila. Hindi ako papayag na makapasok sila sa bahay natin. Ako ang bahala sa inyo. Kapag may pagkakataon, tumakas na kayo. Humingi kayo ng tulong sa pinakamalapit nating kapitbahay. Ha? Hindi ka namin iiwan dito. Sama-sama tayong aalis sa lugar na to. Makinig ka sa akin, mahal. Kailangan nyo makatakas sa kahit anong paraan. Kailangan mong mabuhay. Alang-alang sa ating magiging anak. Ano? Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo dyan? Kaya ayaw tayong tigilin ng mga aswang. Dahil ikaw ang gusto nila. At ang sanggol sa sinapupunan mo. Paano nangyari yun? Hindi ba sabi ng doktor na tumingin sa akin noon? Maaaring nagkamali lang ang doktor na yun. Kaya nakikiusap ako. Alagaan mo ang anak natin. Tumakas na kayo ni Giselle kapag may pagkakataon. Pangako, susunod ako sa inyo. Napaiyak na lamang si Julie sa may yakap ng mahigpit sa asawa. Magkahalo ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Sobrang tuwa dahil sa wakas magkakaanak na rin sila ng asawa. Takot naman para sa kaligtasan nilang lahat. Si Giselle naman na nakikinig lamang sa kanilang usapan ay hindi rin makapaniwala. Masaya siya para sa kapatid at bayaw, pero puno rin ng takot ang kanyang dibdib dahil sa sitwasyon nilang yun. Hindi niya akalain kung kailan buntis na ang kapatid. Ang ipinagdadalang tao pa pala nito ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Ako na ang bahala kay ate. Proprotektahan ko sila ng magiging anak ninyo. Maraming salamat sa iyo, Giselle. Alam ko naman na maaasahan kita. Mabuti pa ate, magsuot ka ng itim na bestida. Sa pagkakatanda ko kasi, nabanggit dati ni inay na kapag daw buntis, kailangan nakasuot ng bestidang itim para hindi maamoy o hindi makita ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pwede mo ba siyang ikuha muna, Giselle? Oo kuya, hintayin niyo lang ako dito. Makinig ka sa akin, mahal. Sa tingin ko nakatuon kay Mang Kanor ang atensyon nila. Kaya mabuti pang samantalayin nyo na makatakas dito. Ha? Pero mahal, hindi ko kayang iwan ka rito. Huwag niya sanang matigas pa ang ulo mo. Isipin mo magiging anak natin. Diba, matagal na natin gusto magkaanak. Pangako, susunod din ako sa inyo. Tama si Kuya Aaron ate, isuot mo na to. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Natatakot ako. Paano kung... Huwag ka mag-isip ng mga negatibong bagay. Ang isipin mo, makakaalis kayo dito. Sa ibang lugar tayo mag-uumpisa ulit ang panibagong buhay. Kasama magiging anak natin. Halika na ate, habang hindi ulit nila sinusubukang pumasok dito sa bahay. Ingatan mo ang ate mo, Giselle. Marahan namang tumango si Giselle. Pinasuot niya na sa kapatid ang bestidang nakuha niya sa gamit ito. Pagkatapos, ibinigay rin sa kanya ng bayaw ang itak nito. Si Aaron na mismo ang nagbukas ng pinto sa likod ng kusina. Mahigpit pa niyang niyakap ang asawa bago humakbang palayo ang dalawa. Lakad takbo ang ginawa nila para lang makarating sa pinakamalapit na kapitbahay. Dinig din nila ang tila mga huni na sumusunod sa kanila. Kinalampag pa nila ang pinto ng unang bahay na pinuntahan nila. Agad naman silang pinagbuksan ng isang matandang babae. Pinapasok sila dito sa loob ng kanilang bahay. Kahit papano, nakahinga na sila ng maluwag.
Pero hindi pa rin maalis-alis ang takot kay Julie para sa asawa. Si Giselle na rin ang nagpaliwanag sa dalawang matandang mag-asawa sa kung ano ang nangyari sa kanila. Samantala, muling lumabas si Aaron at dinaluhan si Mang Kanor. Nakabulagta ito sa lupa at maraming sugat sa buong katawan. Kinuha niya sa kamay nito ang buntot pagi at siya na ang humarap sa kalaban nitong aswang. Makailang beses din siyang tumalsik bago nagawang talunin ng malaking bulas na aswang na kanyang kalaban. Magbubukang liwayway na noon nang mapansin nila na unti-unting lumalayo na ang mga aswang sa paligid ng bahay. Maging ang mga babaeng may takip sa muka, unti-unti na rin silang umaatras. Salamat naman umalis na sila. Hindi man natin sila naubos. Nagawa naman natin silang itaboy. Babalik ang mga yon. Sa pagbabalik nila, mas mabagsik pa sila at mas marami. Kaya kailangang lumayo na kayo rito. Yun lamang ang paraan para hindi nila makuha ang asawa mo. Oo, ilalayo ko na po sila sa lugar na ito. Paano po kayo? Ano po ang plano nyo? Mananatili pa rin ako dito para patuloy silang labanan. Wala namang ibang tutulong sa mga taga rito kundi ako eh. Muli po ako nagpapasalamat sa inyo, Mang Kanor. Masaya akong makatulong. Sa pag-alis nyo sa lugar na ito, naway wala na kayong makainkwentro na katulad nila. Ingatan mo lagi ang iyong mag-ina. Nang araw na yon, nilisan na nila ang lugar. Hindi na rin nila nakita pa si Mang Kanor. Naisa na magpasalamat din ang magkapatid sa matandang albularyo. Pero walang nakakaalam kung saan ang bahay nito. Bago lumulan sa naghihintay na sasakyan, iginala muli ni Aaron ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Inakala pa naman niya na doon na sila habang buhay titira. Hindi niya akalain na muli siyang aalis. At sa pagkakataong yun, wala nang katiyakan kung babalik pa siya. Nalulungkot ka ba? Oo. Ito na lang kasi ang naiwan sa akin ng mga magulang ko eh. Pero kailangan ko namang iwan. Nalulungkot din ako. Pero wala tayong pagpipilian. Kung wala nga lang kulto ang gumagambala sa atin, gusto ko na rin tumira rito. Mabuti pa. Umalis na tayo. Baka abutan mo tayo ng gabi sa daan. Bago lumulan sa sasakyan, muling nilingon ni Aaron ang bahay. Habang daan, hindi pa man sila nakakalabas sa baryo na yun, isang grupo ang biglang humarang sa kanila. Pilit nilang binuksan ang pinto at pwersahan silang pinababa. Nagsisisigaw at nagpapapalag silang tatlo. Nagawa pang lumaban ni Aaron, ngunit nagawa pa rin na mag-aapi siya ng 3 taong humahawak sa kanya. Pawang mga nakatakip ang mga mukha nila. Pero kinutuban na siya kung sino ang mga ito. Hinanap niya ang asawa at hipag. Hawak din sila at nakita pa niya ng takpan ng mga ito ang kanilang mga ilong. At ilang sandali lang ay nawala na ng malay. Bago pa makahuma si Aaron, nagawa rin siyang takpan sa ilong. At ilang sandali lang, nagdilim na ang kanyang paningin at tuluyan nang nawalan ng malay. Hindi alam ni Aaron kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Nagising na lamang siya na nakatali sa isang kawayan na pakrusang pagkakabaon sa lupa. Sa di kalayuan ay nakatali rin si Mang Kanor. Puno siya ng sugat at may namupang dugo sa kanyang damit. Sa harapan nila ay isang mahabang lamesa at nakahiga roon ang walang malay niyang asawa. Julie! Mahal! Gumising ka! Anong ginawa nila sa'yo? Walang magagawa ang pagsigaw mo. Hindi ka niya maririnig. Anong ginawa nila sa asawa ko? Buhay pa ba siya? Oo. Wala lang siyang malay. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo kami dito! Walang magagawa ang pagwawala mo dyan. Kaya mabuti pang tumahimik ka na lamang. Paano po kayo napunta rito? Noong pauwi na ako sa kubo ko, alam kong may sumusunod sa akin. Ginusto ko rin naman na sumama sa kanila.
para malaman ko kung saan sila nagkukuta. Ito na po bang katapusan natin? Kung hindi tayo makakatakas, ito na talaga ang katapusan natin. Huwag naman po, Diyos ko. Buntis ang asawa ko. Kahit siya na lang ng magiging anak kong makaligtas. Siya lang talaga ang kailangan nila. Iaalis siya sa sinasamba nilang aswang. Kailangan makagawa ko ng paraan kung paano ko sila maililigtas. Pilit kinakalas ni Aaron ang tali sa kanyang mga kamay. Pero masyadong mahigpit ang pagkakatali sa kanya. Nararamdaman na niya ang kirot sa kamay. Pero hindi man lang lumuluwag ang tali. Napatingala siya sa langit. Napakabilis ng oras. Sandali na lang ay manggagabi na naman. Sinulyapan niya ang asawa na nakasuot ng mahabang puting damit. Hindi pa rin siya nagkakamalay. Habang tumatagal sila sa lugar na yun, patindi ng patindi ang takot na nararamdaman niya. Ilang sandali pa, nagsilabasa na ang mga miyembro ng kulto. Ang ilan sa kanila ay sinindihan na mga sudo sa paligid. Lahat sila ay pawang nakasuot ng puting damit. Tama nga ako. May gaganapin na ritual. Ang asawa mo't ang sanggol sa sinapupunan niya magiging alay. Hindi maaari. Pakawalan niyo kami dito! Maawa na kayo! Walang magagawang pagmamakaawa mo sa kanila. Hindi ka nila pakikinggan. Alam mo ba kung sino ang pinuno nila? Wala akong pakialam sa pinuno nila. Yung nakaupo sa trono ang kanilang pinuno. Baka magulat ka kapag nalaman mo kung sino siya. Nakita mo bang mukha niya? Oo. Kanina nang dali nila ako dito. Nakita ko ang mukha niya. Sino mag-aakala na siya pala ang pinuno ng kulto na naghahasik ng lagim sa baryo natin at karating lugar? Sino po ang pinuno ng kulto? Hindi na nagawa pang sumagot ni Mang Kanora dahil nilapitan na siya ng 2 miyembro at tinanggal ang pagkakatali. Kinaladkad pa siya papunta sa harapan ng pinuno nila na may takip ang mukha ng tela. Tingnan mo nga naman. Nakatakas ka na dati, pero bumalik ka na naman dito. Hindi ako kusang bumalik dito. Dinukot ako ng mga miyembro mo. Tama lang para tuluyan ka ng manahimik at matigil na rin ang pakikialam mo sa amin. Ang laki na talaga ng pinagbago mo, Annabel. Sino ang mag-aakala na ang isang mainhin na dalagita noon ay magiging pinuno ng isang samahan? Hindi na ako ang dating dalagita na kilala ninyo. Kaya wag na wag mo na ulit akong tatawagin sa pangalang yan. Tuluyan ang nalaso ng utak mo. Huwag mong sabihin na pating kapatid mo. Nakalimutan mo na rin. Kapatid? Sinong tinutukoy mo? Ang Kuya Aaron mo. Nandito rin siya. Asawa niya ang gusto niyong gawing alay. Wala na akong kapatid. Matagal ko nang kinalimutan ang pamilyang pinanggalingan ko. Total, una naman nila akong tinalikuran. Tama lang, nakalimutan ko na rin sila. Hindi totoo ang itinanim nila sa iyong isip. Mahal ka ng pamilya mo. Kahit kailan hindi sila sumuko sa paghahanap sa iyo. Sadyang itinago ka lang nila. Tama na! Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan mo! Tignan mo ang kapatid mo. Hindi ka ba nasasabik na makita at mayakap siya? Hanggang ngayon, nangungulila pa rin siya sa'yo. Tigilan mo na ako! Ikaw ang lumalason sa akin. Kung ano-ano ang mga sinasabi mo. Sila ang mga kapatid ko. Dahil sila ang laging nasa tabi ko. Hindi ang lalaking tinutukoy mo. Nararamdaman ko na may bahagi pa rin sa'yo ang hindi nakakalimot sa iyong nakaraan. Sana, yun ang pakinggan mo. Hindi ka ba talaga titigil? Gusto mong mapadali ang buhay mo? Wala na akong pamilya. Kung sakali na mawawala ako, mas nanaisin ko pa nga kaysa naman sa habang buhay ako mag-isa. Kaya ano pang hinihintay mo? Mamayang gabi, ikaw na ang uunahin kong ipalapa sa mga alagad ko. Isusunod ko na rin ang mga kasama mo. Napatitig si Aaron sa direksyon kung nasaan ang pinuno ng kulto at si Mang Kanora. Para kasing pamilyar sa kanya ang boses ng pinuno ng kultong iyon. May bumangon din na kaba sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sumapit ang gabi
Noon lang din rumihistro sa isip niya kung anong gagawin kay Mang Kanor. Nanlaki ang mga mata niya na mapagtanto na baka sunugin ng mga ito ang matandang lalaki. Lalo't nakita niyang nilalagyan nila ng mga tuyong sanga at dahon ng paanan nito habang nakatali ng nakadipa. Nagwala siya sa pagkakatali, ngunit sadyang mahigpit ang tali niya sa mga kamay. Naiiyak na lang siya sa sasapitin ng matandang lalaki. Nilukuban din siya ng matinding takot sa maaaring mangyari sa kanila. Isang alulungang narinig nila, kasabay ng paglabas ng isang nakakatakot na nilalang. Mabalahibo ang buong katawan nito at may matatalas ng ngipin. Mahaba rin ang kuko nito sa mga kamay at paa. Nagpatira pa ang mga miyembro, maging ang pinuno ng kulto. Umangil yun nang makita ang nakahigang si Julie. Kitang-kita sa kislap ng mga mata nito ang matinding pananabik sa tila pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Lumapit pa ang pinuno at tinanggal nito ang telang tumatakip sa mukha nito. Tumabi ito sa nilalang na may nakakatakot na anyo. Nanlaki ang mga mata ni Aaron nang mapagmasda ng mukha ng babaeng pinuno. Kahit ilang taon nang nakakalipas, hindi siya maaaring magkamali. Ang pinuno ng kulto ay walang iba kundi si Annabelle, ang nawawala niyang kapatid. Bel, ikaw nga ba yan? Ikaw ang pinuno nila? Paanong nangyari yun? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Humanda ka na lang. Kasama ka sa ihahain mamaya para sa selebrasyong magaganap. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw si Bel, ang kapatid kong matagal nang nawawala. Nang tumalikod si Annabelle, makailang beses siyang tinawag ng kapatid, pero hindi na ito lumingon pa. Ang aswang naman ay humarap sa bilog na buwana kasama ang mga miyembro. Mayroon silang binibigkas na hindi maunawaan na salita. Si Mang Kanor naman, sinamantala ang pagkakataon habang abala ang lahat sa ritual na isinasagawa ng grupo. Nagawa niyang kalasin ang tali at sa katahimik na lumapit kay Erona, sumenyas ito na huwag siyang maingay. Nang sulya pa ni Aaron ang grupo, abala pa rin sila, kaya nagawa niyang kunin ang asawa sa mahabang lamesa. Iniwan niya muna sandali ito sa likod ng isang puno, malayo sa grupo. Kailangan ko pong makausap ang kapatid ko. Marami siyang kailangang linawin. Isa na ron kung paano siya naging pinuno ng kulto. Paalala lang, iho. Hindi na siya ang kapatid mo. Baka ikapahamak mo pa ang paghaharap nyo. Susubukan ko pa rin. Kailangan ko ring hanapin ang hipag ko. Ako nang bahala kay Giselle. Alam ko kung saan siya dinala. Dito na lang tayo magkita-kita mamaya. Mag-iingat po kayo. Kung sakali po na hindi na ako makabalik, kayo na pong bahala sa asawa at hipag ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Lahat tayo makakalis sa lugar na ito. Tumango na lang si Aaron sa matandang lalaki bago tumalikod. Tahimik pa rin ang paligid. Tanda na hindi pa nakakamalay ang grupo sa pagkawala nila. Sa isang maliit na yungib, lumabas ang kanyang kapatid. Nagulat pa ito nang makasalubong siya. Marami tayong dapat pag-usapan, Bel. Alam mo ba kung saan ka namin hinanap? Akala pa naman namin namatay ka. Pero may pakiramdam ako na buhay ka pa. Kaya umaasa ako na magkikita pa rin tayo. Ang tagal ko kayong hinintay. Umaasa ako na balang araw, ililigtas ninyo sa kamay ng kulto na to. Pero lumipas na lang ang ilang taon. Wala pa ring tulong na dumating. Hanggang sa tanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Sumama ka na sa akin, Bel. Magsimula muli tayo. Hindi na ako maaaring sumama sa iyo, kuya. Hindi na ako nababagi sa mundo ninyo. Magiging salot na lang ako sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Matagal na akong nayanggaw, kuya. Isa na rin akong aswang, nasabik sa pagkain ng laman ng tao. Hindi na ako normal.
Kahit ikaw, pwedeng mapahamak dahil sa akin. Hindi maaari. Hindi ka pa aswang. Sumama ka pa rin. Baka meron pa tayong magawa. Baka may alam si Mang Kanor na lunas. Wala na tayong magagawa pa. Patawarin mo ko. Dahil sa pangungulila ko sa inyo. Madaling nalason ang isip ko. Nasadya ninyo kung tinalikuran ni nanay at tatay. Namatay sila na walang bukang bibig kundi ang pangalan mo. Mahal na mahal ka namin. Wala na ang mga magulang natin. Kailan pa? May ilang taon na rin. Kung alam mo lang ang pangungulila nila sa'yo. Lalo ng inay. Walang gabing hindi niya tinitignan ang litrato mo. Hindi ko man lang sila nakita at nayakap sa huling sandali. Nakikiusap ako sa'yo. Sumama ka na sa akin, Bel. Patawarin mo ako, kuya. Hindi ako sasama. Tumakas na kayo ng mga kasama mo habang may pagkakataon. Oras na matapos ang ritual ay sinasagawa namin. Mas magiging malakas ang kapangyarihan ng asbo na si Felipe. Tiyak na hindi na kayo makakalabas dito ng buhay. Hindi kita maaaring iwan dito. Sumama ka na. Patawarin mo ako, kuya. Hindi na talaga pwede. Isa na akong aswang. Ang mga katulad ko ay wala nang puwang sa mundo ninyo. Pero, Ngayon, batid ko nang hindi niyo naman pala ako kinalimutan. Magiging masaya na ako kahit nasaan man ako. hindi ka nababagi sa samahan na ito. Puro pag-ahasik lang ng kasama ng alam nila. Ganito mang buhay ang gusto mo. Hindi ganito ang buhay na gusto ko. Pero ang tadhana ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Wala na akong magagawa pa. Ang tagal kong pinanabikan ng sandaling ito. Bakit kailangan sa ganito pang sitwasyon tayo magkita? Inilang hakbang ni Aaron ang pagitan nila ng kapatid. Mahigpit niya itong niyakap, na gumanti rin ang yakap sa kanya. Pareho silang umiiyak ng mga oras na yon. Dama rin nila ang pananabik sa isa't isa. Tila ayaw na nilang maghiwalay pa. Maraming tanong sa isip ni Aaron na sa wakas ay nagkaroon na rin ng kasagutan. Pero napakasakit naman ang naging kapalit. Aaron, alam na nila ang pagkawala natin. Kailangan na natin makalis sa lugar na ito. Hinahanap na nila tayo. Umalis na kayo! Pipigilan ko sila sa abot ng makakaya ko. Kailangan na mapuksa ang samahan na to. Bel, sumama ka sa amin. Akong bahala sa'yo. Hindi na, kuya. Buo na ang pasya ko. Mas gugustuhin ko pang tuluyan na lang mawala. Kesa naman makapaminsala pa ako ng ibang tao sa labas. Tama ang kapatid mo, Aaron. Hindi na siya si Bel. Malaki na ipinagbago niya. Masakit mang aminin. Magiging pabigat lang siya sa'yo. Hindi mahalaga sa akin kahit ano ka pa. Para sa akin, ikaw lang nag-iisa kong kapatid. Mahal kita, kuya. Nagpapasalamat ako na ang isa sa mga kahilingan ko ay natupad din. Yun ang makita at mayakap ka. Paalam, kuya. Bel, bumalik ka! Huwag kang umalis! Wala na tayong magagawa. Mas mahihirapan lamang siya kung isasama mo siya pabalik. Tanggapin mo na lamang na hindi na siya ang kapatid mo. Pero Mang Kanor, Tinanggap na niya ang kapalaran niya. Dapat ganun ka rin. Kaya tayo na. Lisanin na natin ang lugar na ito. Walang nagawa si Aaron kundi ang sumunod na lamang kay Mang Kanor. Mabigat ba ng loob na iwan doon ang kapatid na matagal na nawalay? Tama si Mang Kanor. Ito na mismo ang pumili sa kapalaran nito. Nang papunta na sila sa pinag-iwanan niya sa asawa, may ilang miyembro ang humarang sa kanilang daraanan. Hinarap ito ni Mang Kanor at pinauna na siya. Sumunod naman siya rito. Malayo pa lamang ay sinalubong na siya ng asawa niyang si Julie. Mabuti naman at ligtas ka. Tama bang mga miyembro ng kulto ang dumukot sa atin? Oo, wala nang iba. Kailangan natin umalis kagad dito bago nila tayo matuntun. Paano si Mang Kanor? Siyang tumulong sa akin. Naiwan siya nakikipaglaban sa mga miyembro ng kulto.
Sige, hahanapin ko siya. Huwag kang alis dito. Sasama na lang kami sa'yo. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay pa. Tama ang ate. Sama-sama na lang natin balikan si Mang Kanor. Kung maghihiwalay pa kasi tayo, mas delikado. Oo nga. Sige. Nakita niyo ba ang pinuno ng kulto? Hindi. Bakit mo na itanong? Tsaka ko nang ipapaliwanag. Kailangan muna nating hanapin si Mang Kanor. Ayan na pala si Mang Kanor. Salamat naman at ligtas siya. Hindi pa man sila nakakalayo ay dumating naman na si Mang Kanor. May mga sugat ito at namimilipit pa sa sakit. Agad naman siyang inalalayan ni Aaron at Giselle. Sa masukal na bahagi sila dumaan. Sabi kasi ni Mang Kanor, nang minsan siyang nakatakas dati sa kuta ng mga ito, doon siya dumaan. Isang ilog ang kailangan nilang tawirin. Oras na makatawid na sila, hindi na sila masusundan pa. Saktong nakatawid nga sila, nakarinig naman sila ng mga pagsabog. Sa lakas ng apoy, nagliwanag ang buong kalangitan. Napaluhod na lang sa lupa si Aaron sa pag-aalala sa kapatid. Hindi man nauunawaan ni Julie ang nangyayari sa asawa. Lumapit siya rito at saka niyakap. Nakita ko na si Belle. Pero hindi naman siya maaaring sumama sa atin. Hindi na siya katulad ng dati. Ang kapatid mo, nasa kuta siya ng kulto? Oo. Siya ang pinuno ng kulto. Ibig sabihin, sa ilang taong nawawala siya, nasa baryo niyo lang pala siya? Itinago siya ng samahan para maging pinuno nila. Inakala niyang tinalikuran namin siya. Kaya napilitan siyang tagapin na lamang ang maging pinuno at maging aswang. Napakalupit ng sinapit niya. Sa kabila ng mga nangyari, pasalamat pa rin tayo na nagkita pa rin kayo sa huling sandali. Hindi makapaniwala si Julie sa nalaman sa asawa. Napasulya pa siya kay Giselle na bakas din sa muka ang hindi pagkapaniwala sa sinabing yun ng bayaw. Ilang minuto pang itinagal nila roon bago nilisan ang lugar. Hindi pa rin malinaw sa kanilang dahilan ng pagsabog sa kuta ng kultong sumasamba sa aswang. Pero mula nang mangyari yun, ni isa sa miyembro ng samahan na yun ay hindi na nakita pa sa baryo. Muling nanumbalik ang katahimikan sa lugar. Nawala na rin ang takot ng mga residente. Buo rin ang paniniwala ni Mang Kanor na naubos na nga ang buong kasapi ng kulto. Anya, naniniwala siya na si Belde na may kagagawa na para malipo lang samahan na kanyang pinamumunuan. Mahirap bang kalimutan ang mga nangyari? Baunin na lang natin to bilang karanasan na hindi malilimutan. Ganun na nga po. Sayang nga lang, hindi ko nagawang iligtas ang kapatid ko. Nagawa mo siyang iligtas, Aaron. Paano niyo naman nasabing bagay na yan? Wala nga po siya ngayon eh. Nagawa mo siyang iligtas sa impyernong kinasasadlakan niya. Alam ko, ikaw ang naging dahilan niya para tapusin ang kultong kinabibilangan niya. Saan ka man naroroon, Bel? Sana masaya ka na kasama ang mga magulang natin. Hindi na rin umalis sa baryo na yon sina Aaron hanggang makapanganak si Julie. Sa kasalukuyan, tahimik naman silang nakakapamuhay sa baryo na minsan naging pugad ng kinatatakutang kulto. Wakas.